Bakit mo ginawa yan? Huwag mong buksan! Huwag buksan ang payong sa loob ng bahay. Palaging sinasabi ng matatanda na bawal magbukas ng payong sa loob ng bahay. Hindi raw iyon simpleng malas lang. Para raw itong pagbubukas ng pinto para sa mga bagay na hindi nakikita. Bata pa lang ako ay naririnig ko na iyon kay Lola. Pero tulad ng karamihan sa mga kabataan, hindi ko talaga pinapansin ang mga pamahiin. Isang hapon ng tag-ulan, umuwi ako galing eskwela na halos basang-basa na sa ulan. Malakas ang hangin at hindi na halos nakatulong ang payong na dala ko. Pagdating ko sa bahay, wala si Lola dahil pumunta raw siya sa kapitbahay. Tahimik ang buong bahay at ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan sa bubong na yero. Pumasok ako sa sala at inilapag ang bag ko sa mesa. Napansin kong tumutulo ang tubig mula sa payong, kaya agad ko itong binuksan sa loob ng bahay para matuyo. Pagkabukas ko pa lang ng payong, ay may narinig agad akong mahinang kalabog mula sa kusina. Hindi ko yun pinansin. Madalas kasi may pusang pumapasok sa likod ng bahay, kaya inisip kong iyon lang ang dahilan. Umupo ako sa silya at nagtanggal ng sapatos. Makalipas ang ilang segundo, ay may narinig ulit akong tunog ng yabag sa sahig na kahoy. Mabagal at parang may naglalakad sa loob ng kusina. Tahimik akong napatingin sa pintuan ng kusina. Walang tao. Biglang naging mabigat ang pakiramdam ng paligid. Hindi ko maipaliwanag kung bakit pero parang may ibang presensya sa bahay. Tahimik ang buong sala, ngunit pakiramdam ko ay may nakamasid sa akin. Napatingin ako sa payong na nakabukas sa gitna ng sala. Unti-unti itong gumalaw. Walang hangin, pero dahan-dahan itong umikot sa sahig. Parang may humahawak sa hawakan mula sa ilalim. Biglang nanlamig ang katawan ko. Naalala ko ang sinabi ni Lola noon na huwag magbubukas ng payong sa loob ng bahay dahil para raw itong paanyaya sa kung anumang gumagala sa paligid. Mabilis akong tumayo at sinara ang payong. Inilabas ko iyon sa labas ng bahay kahit malakas ang ulan. Pagbalik ko sa loob, mas tahimik na ang paligid. Pero hindi pa rin nawawala ang kakaibang pakiramdam na parang may kasabay ako sa bahay. Umupo ako sa sala at hinintay si Lola. Pagdating niya makalipas ang ilang minuto, agad niyang napansin ang payong sa labas ng bahay at tinanong kung binuksan ko raw iyon sa loob. Tahimik akong tumango. Hindi siya nagalit. Pumasok lang siya sa bahay at nagsimulang magdasal habang nagwiwisik ng tubig na may asin sa mga sulok ng sala. Habang ginagawa niya iyon ay napansin kong nakatingin siya sa may hagdanan na parang may nakikita siya roon. Pagkatapos niyang magdasal ay sinabi niyang, Matulog ka na. Ako na ang bahala. kinagabihan, maayos naman ang tulog ko at parang bumalik sa normal ang pakiramdam ng bahay. Akala ko, tapos na ang lahat. Kinabukasan ng umaga, nagwawalis ako sa sala nang mapansin ko ang sahig na kahoy malapit sa lugar kung saan ko binuksan ang payong. May mga bakas ng paa. Hindi isa. Hindi rin dalawa. Maraming bakas ng paa na parang galing sa ibaba ng payong at kumalat sa iba't ibang sulok ng bahay. May mga bakas na papunta sa kusina. May papunta sa bintana. At may isang diretsong bakas na papunta sa pintuan ng kwarto ko kung saan ako natulog kagabi. Napansin kong mas malaki ang mga bakas na iyon kaysa sa paa ng tao. Tahimik lang si Lola habang tinitingnan ng sahig. Pagkatapos ng ilang sandali ay sinabi niya na Mabuti at sinara mo kaagad ang payong kasi baka hindi na sila umalis.